Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa, dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain
hanggat hindi muli nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. At madalas po ay naririnig natin yung ebanghelyo 2 beses sa isang taon. Isang beses po itong panahon na ito, itong araw na ito, ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus, August 6, at isang beses din po kapag panahon ng Kwaresma. Automatic po yun, maririnig natin yan sa bahagi ng ating pagninilay sa panahon ng Kwaresma. At kung titingnan po nating mabuti o babalikan natin yung ating ebanghelyo, nakita natin yung reaksyon ni Pedro, ni San Juan at ni Santiago pagdating dun sa pagbabagong anyo ni Jesus. Yung liwanag, yung kaputian na hindi nila mapaliwanag. Kaya ganun na lamang yung pagkakabulalas ni Pedro nung nakita niya yung pagbabagong anyo ni Jesus. Kung ano-ano na lamang yung kanyang nasabi. Pero may intindihan siguro natin yung ganung reaksyon ni Pedro, yung ganung reaksyon ng mga alagad. Para bang ang hirap paniwalaan, para bang hindi natin maintindihan ano tong liwanag na ito. Siguro may imagine lang natin kung ano yung nakita ng 3 alagad na iyon. Pero baka mahirapan din tayong mailarawan talaga kung ano yung nakita nila ng mga sandaling iyon. Pero bukod lamang po dun sa liwanag, sa kaputian na maaari nila nakita na hindi natin mapaliwanag, magandang pagnilayan din po yung mga huling salita ni Jesus dun sa ating ebanghelyo. Yung habilin ni Jesus dun sa 3 alagad na huwag niyong sabihin ito, huwag niyong ipagsabi ito, huwag niyong ipagkakalat sa kanino man hanggat hindi nabubuhay muli ang anak ng tao. Bakit? Maaaring may ayaw ipakita si Jesus sa ibang tao, maaaring inihahabili niya hindi ito pa yung panahon para malaman nila. Pero maganda ring tanong din para sa atin, handa rin ba tayo sa ating pagdadaanan para dun sa pagbabagong anyo? Maaaring nakikita natin yung liwanag, yung kagandahan na ipinapangako sa atin ng Diyos. Dahil yun naman ho talaga yung biyaya nun para sa atin. Dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, may pangako ang Diyos para sa atin. Magiging ganun din tayo. Pero mas mauunawaan natin yung pagbabagong anyo na iyon kung handa rin ba tayong tingnan yung hirap, yung sakit, yung mga dapat nating pasanin na krus patungo sa pagbabagong iyon. Kasi minsan maaaring nakatuon lang tayo dun sa magandang pangyayari at hindi natin nakikita yung dapat pagdaanan upang sa gayon ay makamit natin yung pagbabago na iyon. Ang pagbabago ay hindi lang ho nangyayari sa isang iglap. Sa isang pitik, tapos na ang lahat ng bagay. Sa isang pitik, ganun na kaagad yung liwanag na maaaring makita natin. Subalit paalaala din sa atin ni Jesus at sa kanyang mga alagad. Mauunawaan lang natin yung pagbabagong anyo na nakita nila kapag nakita din nila yung pagbabagong anyo ni Jesus na nakabayubay sa krus, duguan at iniaalay ang buhay para sa iba. Yun ang magiging tanda ng pagbabagong anyo natin. Sa sandali na kaya din nating ibuka yung ating kamay, gayahin si Jesus sa pag-aalay ng kanyang buhay. Mas mauunawaan natin yung ganda ng pagbabagong anyo na iyon kung kaya din nating ipakita yung pagmamahal na inialay ni Jesus para sa atin. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Tayo na po ang bahalang kumilos.